Attorney Calleja. Magandang hapon po pala. Buenas tardes, Attorney Howard Calleja, ang ating Professor of Buenas Law. tardes, senyor. Buenas tardes. Tama po ba yung sinabi ko? Sabi ko, sa maray galing na hapon sa inyo. Maray na hapon. Iniisip ko, sa galing na forthwith, for long. hindi na for long yan, senyor. For very long na. May very pa ba yun? Akala ko nakaisa na ako. Naisahan niyo pa rin ako. For very long pala yung kala ko. For very long. Alam niyo, nagtatawa tayo pero ang ilang porsyento ngayon ng tao ngayon na talagang gusto nila matuloy na to, ha? Ilan na ang mga kababayan natin all over the Philippines. Siyempre, tayo din naman once and for all. Sabi nga di ba may kasabihan tayo, the truth will set you free. Tama ba, Tony? Tama po. At hanggang may nakatagong ganyan, ang hirap. Kailangan matuloy na yan, ang matapos na. No, ayan. At makaabante na ang bayan para po, matapos na issue na yan. Hindi tayo makabante. Ito nga, ito na ngayon, ito ang latest yung ngayon. Itong si Senador Rapi Tulfo, isa sa Senado, nagsabi na rin po siya ngayon, hindi na dapat questionin ang jurisdiction ng Senate 20th Congress sa impeachment trial. Yan ang kanyang nakikita. Kaya talagang ito po dapat talaga. At saka meron naman daw jurisdiction ng Congress at hindi na ito dapat ipagtalunan pa. Klaro naman po, sabi ni Senator Raul Tulfo. Ilang beses na natin na pagtalunan niya na senyor. Kasi sinabi nga natin, malinaw naman doon, the trial shall forthwith proceed dun sa Senado, no? So that was, sabi ko nga, February 5 pa yan. Ano na ba ngayon? July na, mag-o-August na. So ilang buwan na po ang lumipas. At para klaruhin ko lang sa ating mga amigos-amigas diyan, yung nasa Korte Suprema naman, bagamat meron silang malawak na kapangyarihan para tignan at i-review ang mga, sabi nga natin, mga gawa ng mga other branches of government na merong grave abuse of discretion. Ibig sabihin, pag sumobra sila sa kanilang mandato. Ngunit, tignan po natin ng maigi kasi nga, dun sa order ng Supreme Court, wala namang nakalagay na merong temporary restraining order. Ibig sabihin, kahit tinitignan ito ng Supreme Court, kinikilala ng Korte Suprema na ang impeachment trial ay pwedeng tumuloy kahit ito ay tinitignan niya. Hindi niya ito hinihinto, hindi niya ito pinakikialaman na hindi umabante, bagamat merong mga petisyon na hindi naman kasalanan ng Korte. Ito ay petisyon na dinala ni Vice President Sara, no? Laban sa House of Representatives. Sana naman na yung Senado wag nang isipin pa at hayaan na ang Korte gawin ng kanilang trabaho, pero ang Senado hinayaan din ng Korte Suprema na gawin din ang trabaho. So wag na silang gumawa ng excuse. At sabi ko nga, wala namang TRO or temporary restraining order na binigay ang Korte Suprema, so wala naman rason para sila bumagal-bagal ulit. Sila na dapat to start the trial as soonest as possible. Forthwith, yun nga sinasabi. Kasi nga, wag na nalang gawing rason itong Supreme Court dahil mismo ang Supreme Court ay hindi nagbigay ng rason. Bagamat nagbigay sila ng mga clarification, hindi sila nagbigay ng TRO o ng any hadlang or obstacle para tumuloy ang impeachment trial. Professor Calleja, sa nakikita natin ngayong sitwasyon, maaari po bang posible yung kinababahala ng ilang party list representative na kagaya nitong si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, na natatakot sila na posibleng pag-dismiss ng Senate Impeachment Court sa impeachment case laban dito kay Vice President Sara Duterte sa formal na pag-convene ng 20th Congress? Malapit na yan. Yun ang sinasabi natin. Possible po ba yun o hindi dapat mangyari? Sabi natin kailangan bantayan natin kasi nga doon sa mga salita ng mga senator judges medyo nakakabahala. Kasi nga kung gusto na lang sabihin nila kami ang sui generis, kami ang sole decision maker dito, aming sariling
jurisdiction itong impeachment court, baka sabihin nila we can do anything that we want to do. Yun ang sinasabi natin na hindi naman tamang sabihin na sila lang ang may desisyon at they can do anything they want to do, kasi meron tayong constitution na dapat mataas pa sa kahit na anong rules na ilagay ng Senado. At yun nga, kahit anong boto ang kanilang gawin, sabi ko nga, kung ito ay may grave abuse of discretion, pwede rin ito dulugin sa Korte Suprema. At sabi ko nga, napag-usapan na rin natin kung talagang sila hindi susunod. Nakita na natin ang nangyari doon sa impeachment ni Senator ni President Erap nung hindi sumunod ang mga senador sa tama at sa batas, no? Bumoto ang mga senador laban doon sa envelope, pero nakita nyo naman ang galit ng tao. Baka naman na ayaw nilang makita at mapunto ang galit ng tao sa Senado at kay Vice President Sara Duterte ngayong pagkakataong ito pag ipinilit nila ang hindi tama. Okay. Kasi po, di ba, natatandaan nyo, nagsalita si dating Senate President Juan Miguel Zubiri na mistulang witch hunt ba ang impeachment laban sa Vice Presidente. alam mo kaibigan natin yan si Mix, kaibigan din natin yan si Chis, kaya nalulungkot ako sa dalawang yan at alam ko matatalino sila at magagaling na senador. Kaso nga minsan mayroong mga pagkakataon na hindi kami nagsasang-ayon sa kanilang pag-iisip, pero sabi ko nga sayang naman yung kanilang talino, no? Sana naman kumbaga mabigyan sila ng kumbaga tamang pag-iisip sa mga panahon na ito. Na makita naman nila na yung sinasabi nilang witch hunt na yan, Diyos ko, wala pa ngang trial, paano nag-witch hunt, wala pa ngang ebidensyang ibinibigay, paano nag-witch hunt. Sabi ko siguro pakinggan niya muna ang ebidensya bago niya sabihin witch hunt. Oo. Ang inaalala po, eto natin ang inaalala naman natin, Attorney Howard Calleja, baka mag-abot-abot na yung ICC at saka yan, at saka yung impeachment trial. Baka mauna pang mauna pa, September na yan. September pa lang yan, matagal pa. Oo nga. Mauna pang, ibig ko sabihin, baka mauna pang ilipad yung ibang senador dyan sa ICC. Ewan ko na lang kung sino. Baka hindi naman pwedeng katulad ko, nawawala na ng ang ibig sabihin, baka mauna pang dumisisyon ng ICC kesa sa desisyon ng impeachment trial. Kasi yung simula pa lang naman yung September, hindi pa naman yun. Kumbaga sa pagluluto natin, kumbaga rinirikado pa lang naman ng September yan. Hindi pa naman yan kumbaga talagang tinitimplahan, di ba? Okay. So, hindi naman mauuna yan. Pero baka maunang mailipad yung ibang senador. Baka mawala na ng senador sa impeachment kasi pag nalipad na yung iba, baka makulang na sila. Pero hindi naman, kasi ilan lang naman yan, no? Biro lang. Hindi naman sila magkukulang, pero malamang-lamang baka kumonti sila. Okay. So, at this point, ang ating impeachment trial nakadepende na ho ngayon sa Korte Suprema. Ganun po ba yan? Hindi, ang impeachment trial talagang nakadepende yan sa Senado. Hindi sabi sa Kongreso. Kasi lumilitaw parang pinag-iintay ang inintay natin ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi naman nagbigay ng hadlang ang Korte Suprema para ituloy ang impeachment trial. So, wag na lang gawing rason itong Supreme Court. Itong Supreme Court, sabi ko nga lang, medyo mahaba at marami yung kanilang hinihingi at rini-require para gawin. At sa tingin ko, baka naman gusto lang nila mag-clarify. Hindi naman sa pakikialam, pero siyempre, meron sila mga petition sa kanila. Pero to the credit of the Supreme Court, hindi naman sila nagbigay ng kahit na anong hadlang. So, klaro po tayo doon. Ang bola ay nasa Senado pa rin, hindi nasa Supreme Court. Kasi wala naman hadlang at pwedeng ituloy ng Senado yun at dapat ituloy ng Senado yan ng walang balakid. Kasi wala namang issue na dapat sila huminto. Bagamat ang isang issue lang dyan, dapat ituloy nila na yan nung February pa. Sabi nga natin, forthwith, hindi for very but start na, now na. Okay. Sabihin na Attorney Calleja, wala ho tayong dapat alalahanin, ang bola nasa Senado pa rin. Wala sa Korte Suprema. Wala sa Supreme Court. Okay. Ang kasong ito ng impeachment trial.
Yun po ang dapat nating linawin sa bagay na ito. Kasi, bagamat sabi ko nga, senyor, kailangan din naman na maging alerto tayo. Kailangan bantayan din natin ang mga desisyon ng Supreme Court, but it does not mean hihinto ang impeachment trial. Okay, well said, Attorney Howard, at yun lang po naman ang gusto namin maliwanagan kasi nahihilo na nga ho kami, yung Port With umabot ng Korte Suprema. Isipin niyo yan. Hinihilo lang tayo ng mga manggugulo dyan. Pero sabi ko nga, kaibigan naman natin si Chis, kaibigan natin si Mix, at iba pang mga senador, sana malinawan naman sila na dapat ituloy na nila ito at gawin ko ano ang tama para sa ating bayan. Sana naman sundin nila itong suggestion ni Senator Rapi Tulfo na dapat hindi na questionin ng jurisdiction ng Senate ang 20th Congress sa impeachment laban kay Vice President. Ituloy na raw ito. Mangyari na. Sang-ayon po ako dyan kay Senator Rafi na dapat nga wala nang matuloy na raw ang paglilitis para mabigyan na ng pagkakataon daw si VP Sara na matepensahan niya at may paliwanag ang kanyang panig. Maganda nga yung mungkahi niya na talagang ilabas na ang ebidensya at mas maganda nga na kailangan ipaliwanag kasi nanghihingi ng paliwanag ang taong bayan at ito naman paliwanag ay makakabuti rin kay Vice President Sara dahil mapapakita niya kung siya ay talagang not guilty. Di ipakita niya at wala namang problema, di ba? Sabi nga sila nga nagsasabi nung panahon ng tatay niya, kung hindi naman guilty, kung wala ka namang kinakatakot, bakit ka ayaw magsalita? Bakit ka natatakot? Gawin din niya yung mga sinasabi ng tatay niya na pakita niya kung talagang siya inosente, di pakita niya kung ano talaga yung kanyang talaga yung kanyang panig. Anong tinatago niya? Ayun lang ang punto ron. Diroy, tuloy kayo na pag-iinalaan. Hindi ko alam kung ano tinatago niya, pero hindi ko na gustong makita kung anong tinatago niya. Baka hindi ko gusto kung ano yun. Pero ibig ko sabihin, pagdating sa ebidensya, ilabas na. Dito sa impeachment, ipakita na lahat. Wala naman tayong tinatago dito. Ito lang naman ang gusto natin makita. Yung iba tinatago niya, itago na niya. Okay. Okay, maraming salamat, Professor. Maraming salamat, Prof. Okay. Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Professor Law, siyempre, Professor of Law at Convener Sambayan, si Attorney Howard Calleja.